ating lahat. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay nais kong hingin ang inyong presensya para sa ating panalangin. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Para sa lahat ng mga Katoliko, gawin ang tanda ng cross sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginang Jane R. Dugando, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. Bago kayo umupo ay pulutin muna ang mga basura at ilagay sa inyong mga basurahan. Bago kayo umupo ay ihanay muna ninyo ang inyong mga upuan sa tamang hanay. Maraming salamat. Sekretarya, may lumiban ba sa ating klase? Mabuti naman kung wala ngayon ay alamin muna natin ang mga layunin na dapat nating matamo sa ating talakayan. Para sa unang layunin, basahin lahat ng mga babae. Napakahusay na pagbabasa. Para naman sa pangalawang layunin, basahin lahat ng mga lalaki. Magaling. Para naman sa pangatlong layunin, ay basahin ng sabay-sabay. Maraming salamat sa inyong mahusay na pagbabasa. Bago tayo dumako sa ating talakayan, ay may mga alituntunin akong inihanda sa loob ng ating klase. So, una, basahin lahat ng mga babae. Okay, naintindihan ba? Huwag magsalita kapag hindi pinahintulutang magsalita. Para naman sa pangalawa ay basahin lahat ng mga lalaki. Okay, igalang ang bawat isa at ang kanilang opinyon. Para naman sa pangatlo, basahin ng sabay-sabay. Itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot o magtanong. Para naman sa pang-apat ay makinig ng mabuti sa guro at sa nagsasalita. Para naman sa pang-5 at pang-6, basahin ninyo ng sabay-sabay. Okay, magaling. Ito ay lumahok ng aktibo sa mga gawain at iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagkaklase maliban kung may pahintulot. Wala na bang katanungan sa ating mga alituntunin? Naintindihan na ba lahat? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay dadako na tayo sa ating bagong gawain. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, may inihanda akong maikling aktibidad na tinatawag na babae. Ikaw ba yan? Handa na ba ang lahat? Okay, mabuti naman kung ganon. Ipapakita ko ang iba't ibang larawan ng kababaihan at nais kong ilarawan ninyo ang kanilang papel sa lipunan. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawang ito? Okay, tama. Ito ay nagpapakita ng papel ng kababaihan dito sa lipunan. Para naman sa unang larawan, ano ang makikita ninyo? Tama, ang papel ng kababaihan na pagiging ina. Para naman sa pangalawang larawan, ito ay nagpapakita ng babaeng isang manggagawa mahusay. Para naman sa pangatlong larawan, ano ang makikita ninyo? Sino siya? Tama, siya ay si Miriam Defensor. At ano naman ang kanyang papel na ginagampanan dito sa ating lipunan? Tama, siya ay isang politiko. Para naman sa pang-apat na larawan, siya ay isang ina na nag-aalaga sa pamilya mahusay. Ang inyong lahat ng kasagutan ay tama. Ano ang kanilang ginagampanan sa ating lipunan? Silang lahat, ano ang kanilang ginagampanan sa lipunan? Tama, ito ay ang pagiging ina, manggagawa, politiko at ang pagiging tagapag-alaga ng pamilya. Base sa ating aktibidad ay may ideya na ba kayo kung ano ang paksang ating tatalakayin?
Okay, ang ating paksang aralin sa araw na ito ay magbibigay diin sa papel ng kababaihan at ang kanilang representasyon sa isang akda. Pero bago natin tatalakayin ang paksang siguradong kapupulutan ng aral, ay may isang aktibidad muna tayong gagawin upang mas maging aktibo ang inyong mga isipan sa ating talakayan. Okay, panuto. Sagutin ang mga sumusunod na ekspresyon at gawing gabay ang nasa ibabaw na chart at bawat numero ay may kaakibat na letra. So, halimbawa, makikita ninyo sa chart na ang A at sa ibaba nito ay 1. At ang B ay ang equivalent nito ay 2. C naman 3, D, 4, E, 5, F6 at hanggang sa letter Z na may kaakibat na numerong 26. So, para naman sa number 1, 2 times 3. Okay, napakagaling. Ito ay 6. So, ano naman ang kaakibat na letra ng number 6? Ito ay letter F. Magaling. Para naman sa pangalawa, 3 plus 2. Dalanda. Tama, ito ay 5. Ano naman ang kaakibat na letra ng number 5? Ito ay letter E. Mahusay. Para naman sa pangatlo ay 20 minus 7. 20 minus 7 is silod. Magaling. Ito ay 13. Ano ang kaakibat na letra ng number 13? Ito ay letter M. Para naman sa pang-apat, 3 times 3. Ito ay magsayo. Napakagaling. Ito ay 9. Ano naman ang kaakibat ng number 9? Ito ay letter I. Mahusay. Para naman sa panglima ay 28 divided by 2. Dayatan. 28 divided by 2. Magaling. Ito ay 14. At ang kaakibat ng number 14 ay letter N. Magaling. Para naman sa pang-anim ay 6 plus 3. Okay, Mr. Celod. Ito ay number 9. Ano naman ang kaakibat na letra ng number 9? Letter I. Mahusay. At ang number 7 naman ay 10 plus 9. Magaling. Number 19. At ito ay may kaakibat na letrang letter S. Number 8. 15 minus 2. 13. Mahusay. At ang kaakibat na letra nito ay ang letrang M. Magaling. Para naman sa panghuli ay 30 divided by 2. Tama, ito ay 15 at ang kaakibat na letra nito ay letter O. Okay, nag-enjoy ba kayo sa ating paunang aktibidad? Mabuti naman kung ganun. So, ano ang nabuo nating letra sa ating ginawang aktibidad? So, ito ay magaling. Feminismo. Kapag ka sinasabi natin feminismo, ano ang maiisip ninyo? Tama. Okay, magaling. Ito ay naglalayong isulong ang pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan na kung saan ang mga babae ay may kapangyarihan ng isulong ang kanilang karapatang maglahad ng kanilang opinyon at mga hinanakit. Ito rin ang nagsulong ng pagkakapantay na karapatan ng mga kababaihan sa lipunan gaya ng pagiging isang manggagawa,
political leader at iba pang mga gawaing panlalaki na ngayon ay kayang-kaya ng gawin ng mga kababaihan. So, napakahusay. Napakalinaw ng inyong sagot. Naintindihan na ba kung ano ang feminismo? Okay. Ngayon ay may ipapakita akong kwento sa pamamagitan ng video na kakikitaan ng pagiging feminista. So, ngayon, makinig ng mabuti. Okay. Habang kayo ay nanonood, nais kong bigyang tuon ninyo ang karakter ni Aling Siling, ano ang kanyang papel, paano siya inilalarawan sa kwento. Matapos panoorin ang kwento, tatalakayin natin ito sa pamamagitan ng feministang dulog. Sa Puti ni Francisco Rodrigo. Kilalanin natin si Kulas, isang sabungero at ang asawa niyang si Siling. Ang kanyang bisyo ay ang madalas na ugat ng tensyon sa kanilang tahanan. Isang umaga, makikitang pinauusukan ni Kulas ang kanyang manok habang si Siling ay abalang naglilinis ng bakuran. Naisipan siyang kamustahin ito. Ikinagulat ito ni Siling sapagkat mas madalas pang kamustahin at himasin ni Kulas ang kanyang tinali kaysa sa kanya. Ibig na nga niyang mainggit at magselos dahil dito. Ipinaliwanag naman niya na grasya ang dala ng kanyang mga alaga, kaya nagmamakaawa si Kulas. Siling, 5 piso lang, sige nga. Ang dahilan niya, mayroon siyang kakaibang panaginip. Hinahabol daw siya ng isang puting kalabaw. Ani niya, ang puting kalabaw ay simbolo ng pilak na nangangahulugang hinahabol siya ng swerte at ng salapi. Nag-alinlangan si Siling at nakipagtalo kay Kulas. Hindi ito ang unang beses na nagbigay ng palatandaan ang kanyang panaginip. Naalala niya ang panaginip itong tungkol sa isang ahas na nakapulupot sa Figura 8, kung saan natalo sila ng 8 piso. Naalala rin niya ang panaginip tungkol sa pulang pusa na nagpusta siya sa pulang manok at natalo ng 10 piso. Pero sa huli ay nagbigay pa rin si Siling ng 5 piso dahil sa pakiusap at pangako ni Kulas na kung matalo siya ay ito na ang kanyang huling laro. Ang nagmamadaling si Kulas ay nakasalubong sa pinto ang kaibigan si Shuning. Hindi na niya pinaunlakan ng kwento at ipinaubaya na ito kay Siling. Nang tuluyang makaalis na si Kulas, dali-daling tinawag ni Siling ang may kahinaan sa ulong katulong na si Teban. Teban! Teban! Ano po yun, Aling Siling? Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Heto ang 5 piso. Ipusta mo ito sa kalaban. Madali ka at baka mahuli. Kaagad na sumunod si Teban sa kanyang amo. Dismayado ang kaibigan sa Shuning sa kanyang narinig, sapagkat pumupusta na rin sa sabong si Siling. Nagpaliwanag naman si Siling. Ang plano niya ay, kung matalo si Kulas sa sabungan, panalo naman siya sa kabilang taya. Sa ganitong paraan, siguradong walang pera na mawawala sa kanila. Hindi nagtagal, bumalik si Teban na tuwang-tuwa. Nanalo tayo, Aling Siling! Nanalo tayo! Kaagad na tinago ni Siling ang salapi at pinatungo sa kusina ang katulong upang hindi na makahalata si Kulas sa kanilang ginagawa. Papalabas na ng pinto sina Shuning at Siling upang magtungo sa tindahan ni Aling Kikay nang dumating si Kulas na malungkot. Halos nalulumo. Kitang-kita ang pagkagapi sa kanyang muka. Talagang buwisit ang sabong. Sinusumpa ko na ang sabong. Ni ayaw ko nang makita ang anino ng sabungan na yan. Sumagot si Siling. Naway magkatotoo yan, Kulas. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng rasyon ng sabon. Malumbay na nakaupo sa silya si Kulas at hitit ang sigarilyo nang dumating si Castor upang bisitahin siya. Ikinuwento ni Kulas ang kanyang sunod-sunod na pagkatalo. Nakinig si Castor at ibinahagi ang kanyang lihim na pandaraya sa kanyang madalas na pagkapanalo sa sabong. Tumataya siya sa kalaban ng sariling manok dahil alam niyang matatalo ito. Kung paano siya nakasisiguro? Hiniling niya kay Kulas na kumuha ng isa sa kanyang mga manok at karayom. Ang karayom ay gagamitin para tusukin ang litid ng binti ng manok at sa gayon, hihina ito at tiyak na matatalo. Dali-daling sumang-ayon si Kulas sa masamang ideyang ito. Nang bumalik si Siling, muling humingi ng pamusta si Kulas, pero mas malaki na, 20 piso. Siling, talagang ngayon na lamang. Pag natalo pa ako ay patayin mo na ang lahat ng aking tinali. Ipinapangako ko sa iyo.
Naku, itong si Kulas, parang presyo ng asukal. Oras-oras ay nagbabago. Baka pangakong mapako na naman iyan. Hindi si Ling. Ayan si Shuning. Siya ang testigo. Ikinagulat man ni Siling ang 20 piso ay ibinigay niya pa rin. Sa pag-alis ni Kulas ay muli niyang tinawag si Teban at ibinigay ang 20 piso. Bahagyamang ikinagulat at pinagtaka ng katulong ang malaking halaga ay dali-dali siyang nagtungo sa sabungan. Maya-maya, tumigil ang hiyawan mula sa sabungan. Tapos na ang laban. Dumating si Teban. Talo tayo, Aling Siling, sabi niya. Natalo? Hindi bale. Total, nanalo naman si Kulas. Bueno, magpunta ka na sa kusina at baka dumating ang iyong amo. Oh, Siling, bakit ka malungkot? Inaalala ko kasi, ngayong nanalo si Kulas ay lalo siyang mahihilig sa sabong. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Kulas na nalulumbay. Talagang buwisit ang sabong. Sinusumpa ko na. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ikinagulat ni Siling ang kanyang narinig, kaya't nagtalo ang mag-asawa. Pinaghinalaan ni Siling si Kulas na nagkisinungaling at marahil ibinigay ang salapi sa kanyang kulasisi. Nagtaka si Kulas kung bakit gayon na lamang kasigurado si Siling sa kanyang pagkapanalo. Nabanggit ni Siling na galing si Teban sa sabungan. Sumabat si Shuning. Teka, Siling, baka si Teban ang kumupit ng kwarta. Teban! Teban, hindi ko akalain na ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Bakit po? Natalo po talaga ang pera. Sinungaling. Kung natalo ka, nanalo si Kulas. Ngunit natalo si Kulas sa makatuwid, nanalo ka. Laking pagtataka na ni Kulas sa takbo ng usapan. Ako'y naguguluhan na. Teban, ikaw ba'y pumunta sa sabong kanina? Opo, ako ba'y pinapusta ni Aling Siling. Ganon. Siling, pinipigilan mo ako sa pagsabong pero ikaw pala'y sabungerang pailalim? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok ng kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo ay hindi tayo mawawalan. At nabunyag na ang lahat ng lihim ni na Kulas, Siling at Teban. Ipinaliwanag naman ni Kulas kung bakit sila natalo kahit tumaya siya sa kalaban. Nanalo nga ako, yung manok ko. Pero sa pusta, natalo ako. Kasi sinadya kong pilayan ang aking manok at sa kalaban ako pumusta. Nang ibaba ko ang aking manok, ang manok ng kalaban biglang tumalikod at tumakbo. Paliwanag ni Kulas. Dahil dito, nanalo ang manok ni Kulas sa default. Natawa ng malakas si Siling. Ayan, ibig mong manyope, ikaw tuloy ang natsope. Ang lahat ng pandaraya, plano at lihim ay nauwi sa isang malaking katatawanan. Shuning, dito ka na maghapunan mamaya. Imbitahan mo na rin si Maring Kikay at ako'y maghahanda, sabi ni Siling. Paano tayo maghahanda? Natalo tayo ng mahigit 40 piso. Tanong ni Kulas. Sumagot si Siling. Huwag mong intindihin yan. Gusto kong ipagdiwang yung huling paalam sa sabong. Mayroon ka pang 6 na manok panabong sa kulungan. 3 ay gagawin kong adobo at ang 3 naman isasabawan ko. Tatawa sina Shuning at Siling. Hindi tatawa si Kulas, ngunit pagkailang saglit ay matatawa na rin. Mag-uumpisa na naman ang sigawan sa sabungan. Ngunit makikita sa kilos ni Kulas na kailanman ay hindi na siya magsasabong. Okay, tapos na nating panoorin ang dula na sa pula sa puti ni Sok Rodrigo. So, kung makikita ninyo sa video, sino si Siling? Tama, napakahusay. Siya ay ang asawa ni Mang Kulas. Paano siya ipinapakita ng may akda? Okay, tama. Siya ay ipinakita bilang asawang tagapagkontrol ng asawa at tagasilbi sa bahay at ipinakita dito ang papel na ginagampanan ng kababaihan sa patriarchal na lipunan. Okay, para naman sa pangalawang tanong. Anong uri ng babae siya batay sa kwento? Tama, napakahusay. Siya ay babaeng nagnanais na isulong ang boses ng kababaihan upang ihayag ang kanyang nararamdaman. Okay, ano naman ang kanyang impluwensya sa desisyon ni Kulas? Mahusay. Ito ay nakapagpabago ng kanyang paniniwala at maling pag-iisip na magkapera ka sa pagsusugal.
Okay, ano naman ang isyu o sitwasyon sa kwento ang nagpapakita ng hindi pantay na pagtingin sa kasarian at paano ipinakita ang pagiging lalaki at babae sa kwento? Magaling! Ipinakita dito na sa pamamagitan ng hindi pagsunod ni Nicolas sa kanyang asawa at hindi binigyang pansin ang boses ng kanyang asawa ay hindi talaga mabuti ang kinahihinatnan ng kanyang pagsugal sa sabong. So, may nakikita ba tayong mga bakas ng patriarchal na lipunan sa kwento? Okay, mayroon. Tama. Sapagkat sa patriarchal na lipunan ay katulad ng panahon ni Kulas at Aling Siling na kapag ka ikaw ay lalaki, ikaw ang masusunod. Ngunit dahil sa feminismo ay nabago ito. So katulad ngayon ay may karapatan na ang mga kababaihan na isulong ang pagkakapantay-pantay at may power na ang kanilang boses na magsalita. Kung babaguhin natin ang perspektibo, paano natin mabibigyan ng mas malakas na boses si Siling? Okay, magaling Grace. Sa pamamagitan ng pagsulong ng mga batas ay makatutulong sa kababaihan na gawing pantay ang bawat isa at mabigyan ng pagkakataon ang mga kababaihan na magsalita at maging leader sa pamilya maging sa lipunan kung kaya naman nilang mamuno. Okay, wala na ba kayong katanungan tungkol sa kwento? Okay, kung wala na, ngayon pang mas mapalalim pa ang inyong pag-unawa sa kwento mula sa feminismong dulog, hahatiin ko kayo sa 3 pangkat at bawat pangkat ay bibigyan ko kayo ng gawain. Para sa unang pangkat, sumulat ng isang monologo para kay Siling kung saan ipapahayag niya ang kanyang tunay na saloobin, damdamin at nais na hindi niya nasasabi ng buo sa kwento. So, yan ay para sa unang pangkat. Naintindihan ba? Okay, para naman sa ikalawang pangkat ay alternatibong wakas. Dito, muling isulat ang wakas ng kwento kung saan si Siling ang magdidesisyon o magiging mas aktibo sa paglutas ng problema. Paano mababago ang takbo ng kwento? Okay. Para naman sa ikatlong pangkat ay advokasya ni Siling. Gumawa ng isang poster o slogan na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan o naglalayong magay lakas sa mga babae batay sa mga aral na nakuha mula sa karakter ni Siling. So, bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para gawin ang inyong mga gawain. Pagkatapos ay ibahagi ninyo ito sa klase. So, bago ninyo gawin iyan, ito ang mga pamantayan sa inyong paggawa ng pangkatang gawain. So, para sa pamantayan, kaangkupan sa paksa na may puntos na 15 at pagsunod sa oras, 10 puntos at sa kooperasyon naman ay may 5 puntos at sa kabuuan ay may 30 puntos. Okay, ngayon ay magpipresenta na ang unang pangkat. Mahusay, napagkagaling ng inyong ipinakitang boses ni Siling. So, para naman sa ikalawang pangkat, ibibigyan natin sila ng masigabong palakpakan para sa pagsulat ng alternatibong wakas. Para naman sa ikatlong pangkat, bigyan ninyo sila ng 3 bagsak para sa pagpresenta. Napakagaling ng inyong mga output. Ano ang inyong nararamdaman habang ginawa ang mga gawaing ito, lalo na sa pagbibigay ng bagong perspektiba kay Siling at sa isyu ng kasarian? Okay, napakahusay. Basahin ang panuto para sa pagtataya at pagkatapos ninyong sagutan ang pagtataya na ito ay ipasa ang inyong mga papel dito sa harapan. Tapos na ang 10 minuto para sa inyong pagtataya. Ipasa na ang inyong mga papel sa harapan. Ngayon ay isulat ang takdang aralin sa inyong
mga kwaderno. Sa isang bond paper, gumawa ng isang graphic organizer na naghahambing sa tradisyonal na papel ng kababaihan sa lipunan, tulad ng ipinakita sa kwento. At sa modernong papel ng kababaihan, ipaliwanag ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa. Tapos na bang isulat ang takdang aralin? Okay, kung gayon ay paalam na sa inyong lahat.